Hi, Jessie. Hi, Kat. Magandang gabi. ASMR po tayo bago matulog. Saksa na lang muna. Papatunan lang yan dyan. Okay, mag-ano muna tayo. So, mag-ASMR po tayo. Pagpasensya muna kasi medyo maingay lang po yung movies. So, yeah. Okay, mag-ASMR po tayo bago matulog. Sagutan natin yung mga random na question. Okay, game na. Click the camera. Let's go. Yan. Okay, yarn. Makikita natin. Ito po yung files na kailangan sagutan to. Okay, College Algebra Revised Edition. Hindi to sponsor. Yes po, tulog na po si Russell. Okay, wait lang Random sample po tayo. So, puro naman subset naman to. Okay, hello po kay Brock. Wala may sumagot na. Alata ni sagot. Ang dali lang naman to. So, number 14 po tayo. Guys. Number 14. 3x. Wala? Plus pa to divided by? Si tatay. Okay, random sample po tayo. Ano ba to? Algebraic expression to. Hindi ko na mamabasa to kasi divide ba to o plus? Siguro plus ata to siguro. O plus nga to. So, sige, sagutan natin. Japanese na, thank you po sa pag-send ng thank you po sa pag-tap-tap ng ng live ko, okay? Medyo maingay lang po yung inaan natin. Game na. Okay, game. Number 14 po tayo, so okay. Medyo ang labo ng camera. Wala ba flashlight nito? Teka lang. Kailangan may flashlight po tayo. So, wala tayong flashlight dito sa live na to. ASMR po tayo. Wala ba lang pasok birthday mo? Wala. Ayun o. Holiday po kasi yan Hala. Sige. Nagbe-blur kasi yung ano ba yan? Nagbe-blur. Doon ako nakasat doon sa blur na yan. Oo. Ano to? Common TikTok. Ano latest? Wala. Nagbe-blur na. Nakakatamad mag-vlog. Hindi po tayo makapag-focus. Ito sila yun sa labas. Lalabas pa ako. Ba't nag-iiba ng pangalan kasi trip ko lang? Natureist. Ala, nagbe-blur yung camera. Patay tayo dyan. Ala, ano nangyari TikTok? Wala, pampatunaw ng tiyan. Yan lang. Wala. Taas na daw, taas daw. Sige, taas na daw. Wala, nagbe-blur yung camera ko. So, ayan na, kahit tinas ko na po, kaya lang. So, ayan, baka eto nagka-problema. Ewan. Teka lang, ayusin ko muna to. Tapos sa gitna. Okay, tapos sa gitna. Tinap ko na po. Hi, Drix. Wait lang. Nakakatamad na yung mag-vlog. Natamad. Natamad.
Inom-inom na nangyayon ko yun. Ha? Ha? Inom-inom na. Bukas na inom. Inom-inom sila sa iyo. Ewan ko lang. Wala. Bad trip tayo na yun. 4-1. 4 na eh. O, tatlo na lang. Nakakasa. Ulit-ulitin natin to. Kaya na, pause ko muna to para maano. Yan, sige. Hello. Yes, naman po tayo. Bahala ka sa buhay mo. Okay, wala talaga. As in, para tayo. Lectures. Kaya, tulipat tayo dito. Malabo dito. Nakakasa. Dito muna tayo sa maliwanag. Okay. Yan. Okay. Ay, wala pa ng tubig. At nakabili. Wala ng tubig. Huwag yan ni Pipi. Nina? Si Pipi kaya nandiyan pa. Ewan ko lang. Wala tayong tubig yan. Sige, game na. Trip na ako na yun. Ay, malabo pa rin. Para tayo. Okay. Babayin na natin para makita. Blur kasi ng camera, kakasar. Yan. Ang tubig ko kundi. Okay, baka sa focus yan. Sige. I will do my best. Pag nag-blur po siya, hindi ko na itutuloy. So, sige, random question po tayo. So, galing po to sa College Algebra Revised Edition po. So, sulatan natin yung question na to. So, okay. Try natin sagutan to. So, quantity 3x plus 7y quantity square times 4x minus 5y close parenthesis. Okay. Sagot. Ayan na. Okay. Game na. Wala, malabo talaga. Para tayo. Lectures. Nakakasot talaga yung pag ganyan. Hello. Sige. Blur talaga camera na yun. Okay, sagutan natin to para matulog. Okay, zoom in natin para makita. Okay, game. Ma'am, paano ito sinasagot? Sige. Hello. Blur kasi ang camera. Nakakatamad talaga mag-tutor. Tapos to. Okay, game na. Sige, paano to natin sasagutan to? Wala po siyang equation kasi isa ito, equation. So, paano natin sasagutan to? Okay, if I wrong, pwede kayo mag-bash. Okay, pag naka-square po yan, automatic po talaga na mano-mano yan. Ayan lang, meron ako technique yan. Kapag dalawa yan, isa yan. So, pag ganito, times mo siya ng square natin. I-square mo siya ng first term natin. So, 3 times 3 is 9, x times x is x squared. So, 9x squared. At yung combine nito ay Engineer General Yasuyo. Hello po, sir. Nagpapatunaw lang dyan bago matulog kasi ang dami ko na kinakain. Okay, manood lang po kayo, Engineer Journal. Magandang gabi po, okay? Medyo malabo yung camera. So, para makuha natin yung middle term natin, i-times mo to yung first term. And second term, kasama yung sign at yung exponent natin. So, 3x plus 3x times positive 7y times square or 2 natin, which is the positive. So, 3 times 7 is 21. 21 times 2 is 42. 42xy. Get? Tapos yung last term natin is positive 49y squared. Double check natin kung ay maniwala. World War II, a global conflict that 4x minus 5y. Okay, medyo mahirap lang ito i-distribute. Hindi po Engineer General Yasuyo. Isa ito sa algebraic expression po. So titignan natin sa files natin. Ito yung random question nating engineer ako. So algebraic expression po to. Yan, ito nakalagay. Find the indicate product of each the following expression.
which was instrumental So, in distributive securing property, Allied okay po, unification. nice po. Sige, salamat po sa concern. Their Wala po, contribution was pivotal in the tandaan success of kapag expression po operations yan, such as the wala Battle po of equal Iwo sign, Jima. okay? Another lesser-known story Who is needs that of the flashlight? leader of the Special Kasar na to si Operations AI. Command, Ito na po yung question. Okay. tasked Medyo with matrabaho to kasi sabotage, kailangan talaga pag reconnaissance in mag-aaral ka ng math is mahaba pasensya sa pagkukompute. Okay? Nice po. Thank you po sa pagano. Okay? Kung ay maniwala trust issue, Paul method na natin to. So, dito, Paul method. Para naman isang papel nito. Dito tayo, Paul method po tayo ha guys. Ay maniwala. So, 3x plus 7y. Dalawa yan, di ba? Paul method po tayo. Plus 7y. Okay, first term natin is 9x squared. F po yan. Tapos, outer. Positive 21. A group of art historians and museum curators who work tirelessly to recover and protect cultural treasures stolen. Sandali, para may mali ako. Ito pa nga lang mali na. Wait lang. So, 3 times 7, 21. XY. Double check natin. Para may mali. 3 times 7 is 21 times 42. Mali, para may kulang eh. 42 to 42. Bakit yung sulat ko? Pasensya na. So, 42 po yan ha. 42. Bakit yung sulat ko? Yes. O, tama po. Pinapaalala ko lang kasi EG. O, nobody's perfect po tayo. Bakit yung sulat ko tuloy? Yun lang. So, yan. Ako, outer term. Ito, inner term. Positive 21xy. Ito, last term. Positive 49 y squared. O, combine terms. So, 9x squared. Positive. Mga 42xy. 21 plus 21 is 42. Copy yung xy natin kasi combined like things po tayo. Magkaiba ng mga addition and subtraction of the rules of integers natin. Okay? Plus 49 y squared. So, halos tumama naman siya. O, diba? Gagamitin na natin method yan. So, 42 to. Hindi po yung yung pangit yung sulat ko eh. Okay? Gets? So, kasi ang priority dito, kapag 3x plus 7y squared, ang priority to sa first term, you will like square mo daw ang 3x squared mo daw. Di 9x squared. Middle term, first term natin is 3x times positive 7y times squared natin. So, which is the positive 42xy. Tapos yung last term, positive 7, kailangan magkakasama yung sign natin. Okay? Squared natin. Which is bakit naglalagay ng positive? Kasi baka mali mo, magsusulat ka ng mapakahaba ng expression, hindi po pwedeng mawala ang operation. Kasi pag tinanggal mo yung operation, papangit ang sulat. Magdidikit-dikit yung mga numbers. Naiintindihan. Ganun lang yun. So, magiging 49 y squared. Yan lang. Dugdug-tungdung lang. Wala kayong makawala. Okay, yun lang. Alas the same lang po siya. Ito, umabot lang po to sa point method is nasa 30 seconds. Ay, 30 seconds tuloy. Mga, depende sa speed. So, umabot lang po to, itong point method na to, sa pinakamabilis is 25 minutes. 25 minutes ba? Parang ang tagal. Hindi 25 minutes. Ay, hindi po eh. Siguro, ang time limit na yata sa point method nasa 15 minutes. 15 minutes. Ito, pero may mas bilis dyan. 5 minutes yan. Diba? Yun lang. Baka seconds. Sorry pa, sis. Nag-iisip-isip ako ng mga speed yung limit natin eh. Kasi pag point method ka, kapag slow ka, pag slow yung magpa-point method, umabot yata ng 15 minutes. Pag mabagal ka. Kapag, depende sa speed, pag mabilis ka magsulat, ang pangit ng sulat mo, baka umabot yata ng, let's say, 5 minutes na. Sa speed natin.
Ito, pag mabilis nito, walang problema to. Pag umabot sa speed natin, Umaga puntahan ko pag ayaw nila. Doon tayo galing. oh, sige. Siguro mga 2 minutes. Tubig. Pag yung sa speed mo. Okay? Hindi ko dyan. Kay sus. Okay. Okay na tayo dito Dugdug-tungdung lang naman. Alam, mandi yung ang ganun. Adyan sa gilid na Okay, okay na tayo Huwag niyo papahirapan sarili niyo. Limito na lang kayo sa method na to. Umabot po ng 2 minutes siya. Pag mold method, depende sa speed, 15 minutes po. Tagal, di ba? Okay. Okay na tayo dito 42 yan. So, isa-isa ang point i-distribute. Wala na po tayo magagawa. No choice po tayo. So, distribute nito. Ilalim po tayo. So, 9 times 4 is 36. X cube. Ba't hindi na punuan? Eto. Yan din na tayo puno. Ha? Hindi na puno. Tanong kayo undo. Hindi mo sinabi. Hindi na puno. Baka na natin mantika na yun. Nasa May bawas 120. yan. Sabi nila, kuya, ba't hindi pa puno? Hindi po nang ano yung hindi. So, 9 times 5. Negative 45. Kuya, hindi po nang X squared, Y squared. Double check. Okay, naman na tayo. Second midter term po tayo. Hala, ang hirap mag-distribute. 42 times 4. So, 2 times 4 is 8. 168. X squared Y. Ito. Negative. Ang hirap naman nito. Mano-mano. 5 times 2 is 10. Carry 1. 2110. Okay. So, 210 x y squared. Ito naman. Ito. Haba naman nitong solution na to. Matrabaho kasi to. So, plus 9 times 4 is 36. Carry 3. 16, 17, 18, 19. So, 196. X y squared. Kailangan yung mga letters niyo is alphabetical term. Okay? Ito naman, last term natin is negative. 9 times 5 is 45, carry 4. 20, 24. Tama ba? YQ. Sige, double check. Kung tama. Okay. Combine like terms. So, combine like terms po to. Ito, wala po siyang the same. So, halos ito kung magko-combine like terms po siya, 36 x cube. Mas malaking 45 kaysa sa 100. Ay, mali. Mas malaki yung 168 kaysa sa 45. So, positive po yan. So, subtract the integers ang pinag-aralan. So, ikot muna tayo. 168. Bawal kasi ang calcio Pag algebra pinag-uusapan. So, 8 yan. 3. Carry 1. Check. 8. 123. So, 123. X squared Y. Ito, mas malaki ang 210 kaysa sa 196. Okay, subtraction po yan. Subtract pa rin. Kahit na malaki po yung yung kanyang number, pero ang operation niya is subtraction po. So, na-discuss ko na po yan dati sa live streaming, like about sa mga operation of integers. Addition and subtraction of integers. Matuto, hello po, sir. Magpatulog lang po. So, ayan na siya. So, 210. So, 210 minus 196. Hirap naman ito. Kita ba? Prepare man natin si 10. 10 yan. So, 10 to. Kaya 1. So, 4, 1. Double check. 14 nga talaga. Negative 14. X, Y squared. Wala na po tayong magagawa. No choice po tayo. Sige. Tama ba? Double check natin kung trust issue. Okay. 42 times 4, 8. Tama. Tama ba? Ay, thank you po sa pag-send ng batch kay Matuto. Hello po.
Okay, final answer na to sa random na to. O, yan. Ito na po. Wala po checking ang magaganap kasi expression po siya. Sige, screenshot yung gusto niyo ha. Haba naman ito. Ayan, okay na. Screenshot yung gusto niyo. Okay. Hanap na lang po tayong question nito. Okay na tayo ha. Ito na yung question natin ha. Okay. Hanap na lang tayo. Pampatulog lang po ito. Subukan natin yung hindi ko lang matandaan kasi yung remainder, yung mga, synthetic division. Pwede sana synthetic division, kaya alam mayroon po siyang meron po siyang 4A-2 Kaya subukan natin. Tulungan mo niya naman ako. Ang alam ko lang kasi, pag ganyan, synthetic siguro to O, pwede synthetic, pwede algebraic. Sige, try natin. If I wrong. Nahihirapan ako sa mga ganito. Hirap mag-isip. Siguro mga ganito, use by equivalent of details. Sige, subukan natin yung number 12. Ay, mamaya na lang natin. Hirap naman nito. Number 18. Number 18. Hirap naman nito Hindi po siya magiging hindi po siya magiging difference sa 2 squares ko kasi ang exponent natin will be the will be the odd number. Sige, try natin. If I wrong. Teka lang, mapapaya ako dito. Sige, try natin ito na lang So, try natin sagutan to. Hirap nito pag malaking number na Gugutay-gutay ako dito. Mapapaya ako. Huwag na to. Mahirap pag ganyan Hanap na lang tayo ng sample. Mahirap yung pag synthetic. Pag malaki mga number. Okay. College algebra po ito Ay, may tumawag. Isti. Ate na yun. Wala na po tayong mga random sample. Patay. Wala na. Andun yung cellphone niya sa kapatid ko. Pasensya na kayo Sige, ang issue nito. Uwi na. Ano ba mga question? Hello po Sir M. Hi. Magandang gabi po. Use Pascal kapag malaki yung exponent. Pwede naman po sir. Pwede naman ang Pascal triangle kapag yung mga pinag-uusapan natin is malalaki mga exponent. Yung dumadaan lang po sa example of the binomial expansion. Okay, expansion po tawag doon Ilan po? Hirap kasi pag ganyan. Pwede naman sir. Pwede. Kaya lang ito, pwede binomial expansion. Sige, try natin mag-binomial expansion po tayo. Pascal triangle po tayo sir Kunwari, andun yung cellphone ko sa kapatid ko natawag Andun yung question, di ba? So let's say 3x plus 7y. So using pwede naman sana point method, pero sa request ni Sir M, pwede naman Pascal triangle. So pag Pascal triangle, 1, 1, 1. Ito 0 po to, ito po yung 1. Ito po yung 2. So, 2 po yan. No choice po tayo. Yun na yun. Okay, gets? So, ito po yung mga 1 to 1 ang magiging numerical coefficient natin. So, ganito yan. So, susulatin yung numerical coefficient natin. Ano pa yung first term natin? Ang first term natin, ito po yung 1. Tapos yung first term natin is 3x. Kailangan yung exponent natin is pababa. So, simula pataas hanggang pababa. So, di ba 2 yan? Di 2 yan. Pero yung 7y natin is 0. So, may positive positive 2, 3x, 1. Di ba makikita mo from descending yung first term, ito ascending. Okay? Ay, mali. Ito po yung ascending, pataas yan.
Ano ba talaga, Marian? Nililito kasi ako. Ito may descending pababa kasi yung first term is pababa, pababa na pababa. Ito po yung ascending is patas na patas yung kapag second term natin. Hi, Engineer Ricky. Hello po, Ricky. Ang balot nila. Pampatulog lang naman, guys. Yun lang. What? Tama ba? So, 2, 1. Yan. Tapos yung numerical coefficient natin is 3x 0 yan. Ito po yung descending squared. Yan. Okay? Yan lang. So, ang gagawin natin dyan, simplify na to. So, magiging ano na siya, magiging ito 1 na to, cancel out na to. So, magiging ano na siya, magiging 9x squared na po. Ito naman, understood na po to. So, magiging 2 times 3 times 7, 21 times 2 is positive 42xy. Tapos naman po, ito namang last term na to, positive yan. Cancel out na to kasi automatic 1 yan. So, ano na siya? So, 49y squared. So, alas the same, depende sa speed. Kung gagamit ka ng point method, hindi ka na magtatagal sa simalang number. Ito na, parang depende po kasi magsusulat ka lang. Ang problema nga sa huli is magsisimplify ka pa. So, umabot yata yung point method. Kasi pag point method ang pinag-uusapan, ayan, sinasabi ko nga pag point method eh. Ito point method. Kapag point method pinag-uusapan, umabot yata ng 15 minutes. Ito naman, mas lala tatagal kasi depende pa sa pag-iisip nyo. Baka iba kasi speed limit lang is mas pagitan talaga sa binomial expansion using the Pascal triangle, baka nasa 10 minutes. Depende sa speed. Okay? Ganun lang. Ito pa yung sagot natin. Yan lang. Andun yung question ko, nakakasare. Yan lang. May tanong kayo? Andun yung cellphone ko, nakakasare. Paano kung makapag-run sa vlog po tayo? Pwede sana mga more problem eh. Okay na ba? Boring naman. Wala si Calculus B. Nakabang ako yung si Calculus B. May question po pala yung about si Calculus B sa vlog niya. Yung pinag-uusapan yung debate about sa mga PEMDAS at BOTMAS. Hanggang pa sana yon ay hindi pa daw maunawaan yung mga explanation niya. So hanggang na hindi pa daw na kasi naklaro kung ano ba talaga ang sagot. Kahit niya baguhin yung sagot, let's say mga ganyan. For example, let's say mga 6 divided by 2. Let's say 2 plus 1. Yan, ganito ang priority niya. So, ang priority po kasi pag ganyang PEMDAS, kapag nakikita ito, kahit baguhin yung tsura, pero ganito, ang magiging kasulatan. Si Calculus B nagpaliwanag sa vlog niya, di ba? Hindi natin alam, kasi hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang sagot. Kasi dalawang sagot niya, pero yung totoong sagot is klaro. Ang sabi daw ni Calculus B, medyo malabo ang pagkakasulat. Ang tawag daw, BIEC. I'm not quite sure sa spelling BIEC. So, ibig sabihin ng BIEC, so, I mean talaga, parang medyo malabo lang ang pagkakasulat. Ay, hindi po titi. Ay, bastos naman ito. Tsaa kasi, pasensya na kasi hindi pa ako dumaan sa DE. Accountancy student lang po ako. Kung gusto nyo magmamadali po kayo magtanong, punta kayo kay, like sample, kay Calculus B sa TikTok. Nagla-live ba siya baka mamaya? Calculus B para siya yung background niya is kulay blue. Isa siyang currently na nag-aaral po siya na doctorate sa mathematics sa UP Diliman. So, follow up niyo si Calculus B, baka magla-live siya na yun. Sige, thank you. Pasensya na ha. Ang alam ko lang umabot lang ako hanggang trigo tsaka yung mathematics modern word. Pero pinagdaan ko yung intergas kasi mga basic lang. Okay, kay Sincostan, Engineer Reke, kay Matuto,
Ito, follow up niyo sa TikTok okay, kay sino pa ba? Mga kapatid ko yata nagdi-discuss eh. Okay? Yun lang. Sa TikTok yung follow up niyo sa TikTok yung mga to. Ay, si Engineer man, baka nagla-live siya na yun. Si Engineer Matt. Si Engineer Zamora. Okay, follow up niya. Okay, thank you. Salamat. Saan siya na kayo? So, ito pag-uusapan natin yun. Yes po, Sir M. Si Matuto integral po siya. Tama po kayo. So, kay Matuto or kala ko naman Matuto eh. So, follow niyo si Matuto do sa TikTok account. So, friends ko po siya. So, more on integral po siya magtuturo sa live. Okay, follow up niyo. Okay. So, ang tawag doon is bake. Ibig sabihin, sabi ni Calculus B, medyo malabo lang ang pagkakasulat. So, ito po yung nagiging issue pagdating sa mga, sa mga hindi po expression tawag doon yung order operation natin. So, malabo ang pagkakasulat. So, medyo talaga yung mga estudyante at teacher is pinaglaban nila kung ano ba talaga sagot. Kasi madalas talaga siguro mga 1 or 9. Ewan ko na lang. So, tignan natin. Kung talaga si Calculus B pinag-uusapan, sabi ni Calculus B, kung sana yung magiging writing natin. Kung let's say mga 6 divided by 2, quantity, tapos yung 2 plus 1, ganito ang ang pagsusulat. Yan. Klarong-klaro na to sa calculator. Iba naman po, in the depends, 6 divided by, quantity natin yung 2, tapos 100 is plus 1, sabi ni Calculus B, na po yun. So, medyo mahirap lang po siya itindihin eh. Kahit anong gawin nyo, paglaban nyo, wala na tayong magagawa. No choice po ako. Sa base lang po sa calculator, kasi may calculator na may lumalabas. Hindi po siya 9, hindi po siya 1. Pwede. Ito naman, kasi groupings po yan. So, magiging na siya. So, magiging 3 and 3. Di 9 ang sagot. Hindi namang 9, pwede namang pag-distributive property. Uunahin to kasi distributive property pinag-usapan natin, di ba? So, 6 divided by, ito pagagalawin natin, distribute yan, 4 plus 2. 6 na yun, 1 na yun. So, automatic. Dalawa na yung sagot. Okay, Sir M. Nako, patay. Math teacher ka po, Sir M? Or math major po kayo? Dapat 2 na lang yung answer doon. Sige, bahala na kayo. 2 na lang? Dapat 2 na lang sagot. Sige, wait lang po Ay, teka lang, sandali. May issue dito. Parang mali. 3 ata to. Parang mali ata issue nito eh. Parang mali ata to. Dito pwede sandali, double check natin. Parang mali. Mali to. Mali issue dito eh. Parang mali yata ang writing nito. Teka lang wait lang. So, eto divided by. So, sabi ni Calculus B, pagagalawin natin to. Unahin to, mali to pag-distribute. 3 yan. 6 yan. 6 talaga yan. Mali to. Huwag niya papakalaman yan. Wrong term yan. 1 po talaga. Okay. Tama po kayo, Sir M. Wala po tayo. No choice po tayo. Hanggang na yan, Sir M. Para pinag-aaralan ito sa mga eksperto. Kung na ba talaga sagot. Sabi nga daw, 9 lang daw talaga sagot kasi groupings po siya. Diba? Ito yung lumalabas to sa ang calculator ko is ASIO. FX99E1 plus. Yung iba naman sa ibang apps. Ito na po yun. Na-choose po tayo. Ilang. Excuse me. Ilang. Tapos na ba? Ilang. No-choose. Awayin na ng awayin. Ha? Teka lang, wait lang. Wait lang. Para dalawa na lang. Wala tayong magagawa. Don't choose po tayo.
Pero kung sana talagang pinaka-question, if lalabas nito sa calculator, wala na ito pag-aawayan. Ito sana yung sasagot natin. Kung sana yung ibang question na ito, ito yung pagkalabang magkasulat. Ito yung magiging ano natin, ito yung magiging question natin. Yun lang. Ang problema ito malaking issue yan. Ito nagkakaproblema, so malabo pagkakasulat. Mike SS technique po sa pagsend ng batch. Okay, paggawain natin to. Paala kayo. Ilan. Ano na ko yung question ko eh? Paano ko sasagot? Wala na ba iba? Apa. Out na sana ako. Kaya lang, nag-iisip-isip pa ako ng given. Okay na ba? Pasensya na kayo kasi pampantok lang naman. Aching! Sandali lang. What if kasi kapag yung may PM siya, sige, ipapost ko na po yung question mo, ha? Kung sakaling. Kapag may katanungan kayo, kayo. Dapat gamitan na lang ng distributed cash order kasi yan. Okay. Okay po. Order po kasi yan, sir. Tama po kayo. Pag order of operation, pag order, it means kailangan masudot nila yung mga ganyan. Kasi, depende. Magkaiba po sila ng abbreviation or yung mnemonics. Imbis na PEMDAS, sa Pilipinas, PEMDAS ang ginagamit natin pag nag-aral po tayo ng mga elementary. Simulang mga elementary, pinag-aralan natin PEMDAS. Pero sa ibang bansa, imbis na PEMDAS pinagamit, BODMAS po to. So, BODMAS. Mas inuuna ang bracket, order. Pag sinabi order, square root, exponent. Ang problema kasi, pag DM, exchangeable na po yan. Pwede babalik na rin, pwede babalik. Kung ano yung naka-writing, let's say, kunwari. Ayun lang po. Indiano kasi nagpauso sa BODMAS yan. Okay po. Alam mo mga Indiano, naalala ko guys, wala na akong pakialam sa language. Ang mas ipinapokus ko, yung pinaka-writing yung solution, yun yung pinapakailaman ko. Hindi ko pa pinapakalaman yung mga salita nila kasi wala na akong pakialam din. Charis, nakakasakit naman. Okay. Tinapausin yung MDAS. Pag MDAS po yan, interchangeable yan. Interchangeable. Ibig sabihin, kunwari, for example, kung babalik na rin natin yan, let's say, let's say 3 minus, imbis na addition manguna, subtraction na. So, 3 minus 9 plus 3 minus 1. Kita nyo? Di ba sabi nga nila, ayan na yung nagkakamali sa mga student natin. Ma'am, mas naunang addition kasi MDAS yan. So, mali po yun. Interchangeable ang tawag doon. Pag sinabi interchangeable, kung ano yung nakikita mo sa symbol, yan na magiging left to right natin. So, from left to right, tama po, Sir M, left to right. Ang priority kasi, Sir M, mas inuuna yung addition kasi MDAS nga, mali po yun. So, left to right po yun. So, mauna left. Ito po yung left. Pag sinabing left, Tagalog is kaliwa. Papunta sa kanan. So, negative 6. Matitira 3 plus 1. Left to right po. So, negative 3. Minus 1. Negative 4. Negative 4 ang sagot. So, check nyo sa calculator. Ilang. Natamad lang ako. Okay, natapos na natin yung ASMR natin. Lang. Nandun kasi yung cellphone ko eh. Lang. Wala, sana talaga tumawi yung kapatid ko. Nakakasar kasi nagkakumustahan yung kapatid ko. Nandun kasi yung random sample natin. So baka sa susunod na lang kasi inatok na ako. Pasensya na kayo ha. Ang tagal kasi ganito. Ano pa ba? Wala na po akong maisip natin. Sige, share ko na lang po yung matrix natin. Isa na lang ha. Wala na po maisip natin. Sige, share natin yung matrix natin. What if kapag gagawa ka ng ganito? Share ko lang sa inyo ha. So, let's say 109 square. Dali, di ba? Paano natin sasagot to? 109 square. Ang gagawin lang dyan,
Okay, plus mo to, first term. 180. Sulat dito, maglaktaw ka ng dalawang guwit, underline. Okay? Tama ba ako? So, first term times first term, yun 9. 9 times 9. 81. So, double check sa calcu. Okay, 11,881. Tama ba? Tama ba ako, guys? Sige, double check natin. Trust issue po tayo. Ay, sorry. Meron pa. 901. Tama. Tumama. So, umabot po to ng, let's say, bakit speed yata natin is mga 30 seconds. Depende sa speed. So, 30 seconds to. Malaking putol-tulong itong tricks na to. Ay, sorry. Seconds pala. Seconds. Yeah, seconds. Okay. Sige, try natin. Sana lang. Na-board yata si Sir M. Try niya, Sir M, sagutan in 30 seconds. 104 squared. Anong sagot? Nakakatulong to tricks na pa na meron na po yung sa YouTube channel ko. Sa Matrix po to. Sige. Ang sagot niya is, tansya ko lang is, let's say, 11,616. Tama ba? O, let's say, ay, parang mali. Mali na naman ako. So, 10,816. Get it? Opo. Kaya mental yan, Sir M. Basta practice lang po. Mayroon po talaga pag mental. O, double check natin ha. So, 10,866. So, double check natin. Trust issue po tayo. Wala kasi ng calculate eh. 16 po. 1 yan. 4 yan. 0, 0, 0. 4, 0, 1. O, di bang galing? So, umabot po siya ng 25 seconds. Yan lang. Galing. Oh, ay, minsan kasi ako, hindi naman ako typical, depende sa discussion. Hindi pa ako masyadong magaling sa mental. Baka kasi maloka ako. More on sulat daw siya. Kaya niya, sir. Okay, sana lang para makapag-enlive na po ako. Nantok na kasi ako. So, let's say, kaya niyo po, Sir M. 103, gamitin niyo yung tricks niya. So, 103 square. Anong sagot? Sagot niya will be 10,609 in just 20 seconds. Tata! Yan lang. Bakit? Kasi first term natin is 106. 3 times 3, 09. Ito na po. Susulatin mo dito. Yan lang. Boring, no? Nakaka-boring talaga yung kapatid ko nun. Nakaka-ano kasi. Sige, sana lang. Topics lang po, ASMR, math. Random sample po tayo, 3. Papaantok lang. Yala, nawawala lang ako ng gana kasi nandun yung cellphone sa kapatid ko eh. Okay, try nyo to kay, galing daw. Sige, pakasagat baby mo. Try mo sagutan to in mental 102 squared. Anong sagot? Alam ni Sir M yan. Yee, Sir M! 102 times square. Or 102 times 102. Sagot. Gamitin mo yung tricks nito. Gayahin mo lang. Ang galing. Very good. Ang sabi daw ni Baby M, pas mo to, yung first term natin, is 104. 2 times 2, first term, 2 times 2 is 04. Kaya lang, 2 digit po tayo, so 04 po tayo. Yun lang. Galing, di ba? Isa pa. One more po tayo. What if kapag ganito? Ibahin na lang natin. 105 square. 105 square? Nagkaroon pa ako ng idea. Okay, 105 times 105 or 105 times square. Mag-enlive na po ako kasi nantok na po ako. Ano sagot, guys? Sure po kayo, baby mo? O sige, try natin. Eka.
Ang galing ni baby mo. Okay, first time natin is 105 times 5 kasi first time natin is 110. Dito, 5 times 5, 25. Edi ang galing. Very good. In just 20, hindi pa basta 20 seconds, 10 seconds na. O, di ba ang galing? Ito, sagot. Ang galing talaga. Paano what if mas sa baba na ba? Bababa na. Tipid natin sa papel. O, let's say mga 98 square. Kaya niya. O, di pa kayong familiar. Wag lang kakagagayahin kasi ganito. Ang tricks nito, 100 minus 98. E di 2 yan. E di, kapag kukumpleto mo sa 100, maglalagay ka na negative 2. Bakit negative 2? Kasi, yung 100 mo, di ba 98 minus 2 is, e di ano na siya, 96 na siya. Kasi, yung 98 mo, kulang siya sa 100. Kaya, 98 plus 2 is 100. Kaya minus yung 100 minus 98 is 2 na lang. So, pag minus mo yung 98 minus 2, 96 na po to. Then, yung minus mo is negative 2. Negative 2 times negative 2, positive 0.4. So, 0.4 maglalagay kasi naglalagay ka ng underline. So, 0.4 po tayo. Gets? Trust issue, 98. 8 times 6, 64. Tama ba? Ala, din ako mahina dito. 72. 72. 78. 72. 81. 88. 16. Ang galing. Galing. Sige, try niya. Isa na lang para makapag-ilan na po. Okay. Sir M, may natutunan, Sir M. Alam na alam ni Sir M yan. No? What if kapag 96 squared? Alam na alam ni Sir M yan. Paano to kinukuha yung 98 dun sa negative 2? Kasi, di ba from the 100 near 100? 100 minus 98 is negative 2. So, naglalagay negative 2 para mag-subtract na to. Yan lang. Kasi ano sagot dito sa 96 squared? Gayahin the method na to. Ilang. Wala na ba? Wala, naboboring na kasi ako. Baka next time na lang yung mga random sample natin. Kaya ko pa i-mental block yan. Okay, so for example, negative 4, 92. 16. Not correct po. 16 na. Yan. Ito yung sagot. In mga 30 seconds. Sige, double check natin. So, 100 minus 96. 4. Negative 4. Negative 4, so, 4, 6, hindi 92. 4 times 4. Negative 4 times negative 4 is 16. Kasi 4 times 4 is 16. Yun lang. Napakasimple lang, di ba? What if kapag, isa na lang sagutan nyo, 97 square. Sagot. 97 square. Sagot na mga guys, para makapagtulog na. Abiel, hello po. So, mental pa pag may time. 9409. Sige, tignan natin kay Bibi mo. So, solve natin. 97. 100 minus 97. 3 yan. Sure? So, 3, 4, 5, 6, 7. 94. 0. Ang galing ni Bibi mo. Galing. May natutunan? Ako po ay matutulog na. Tapos na ang ASMR math natin for today. Wala, na-battery pa ko kasi ginawa kasi yung cellphone ko. Ay, cellphone ng nanay ko. Sige, screenshot yung gusto niya, screenshot niya kung may nalutunan. Okay? At na lang ako.
Opo, wala pong ano mang baby mo kasi matagal na po yun, nilalive ko na po yun dati sa sa TikTok live. Tapos dinownload ko na po yun sa YouTube, okay? Bad trip na kasi ako na yun. Magra-rando sample pa tayo sana kaya nakinuha yung cellphone ng nanay ko kasi importante kasi yung tumawag doon sa video call. Okay, salamat po sa tricks. Thank you. Ito na, share screenshot yung gusto niya. Okay. Ito meron pa dito. Yan lang. Sige, magtutulog na po ako. Yan lang. Ako inaantok na. Okay. Sige, pasensya na kayo kasi ano. Oo nga, Troy, sayang. So, calculus sa pinag-uusapan, mga basic lang alam ko, Troy. Pero yung mahihirap, di ko pa minamaster kasi hindi pa ako masyadong praktisado. So, kung gusto niyo talaga tanungin yung mga calculus na indiscussion, so follow up niyo si baligtad yung camera. Follow up niyo algebra expression paturo po. Sige, nandun kasi yung random sample dun yung files ko eh. So, ito po follow up nyo kung nagtatanong po kayo sa mga calculus na lesson ng live. Si Engineer Matt, si Engineer Zamora sa TikTok din yon. Si Calculus B, baka mamayang gabi magla-live din yon. Calculus B para siyang bading, yung parang kulay blue ang profile. So, currently, nag-aaral po siya ng doctorate in math. Baka mamaya magla-live po siya. So, nagtuturo siya ng mga higher math like calculus, rin analysis, basta mga higher math. Ito naman si Sincos Tambihira na nag-live yan. Puro intergas yung pinag-aaralin mo. Silang tatlo, puro intergas po to. Sincos tan sa engineer kaya si Matuto. Puro intergas yan. Ako naman mga basic math lang alam ko. Yung mga trigo, geometry, mathematics, modern word. Pero nagtuturo din ako mga dati sa late ko about sa intergal, pero hindi ko pa masyado to. Sige, tuturuan kita. Algebra expression, pag algebra, furthermore algebra, it means, pag algebra pinag-uusapan na Japet, it means yung mga, mga letters and numbers and exponent. Expression, pag namin sa expression, wala po siyang equal sign. Turuan kita, Japet, kailangan yung numerator, denominator mo will be the polynomial. Pag polynomial pinag-usapan yan, maraming terms siya. Kailangan balikan nyo yung Japet, yung restriction of polynomial bago ka makapag-aral ka ng algebra expression. Siguro, hindi pa siya algebra expression, baka algebraic expression yan. Pero sana rational algebraic expression. Balikan nyo yung restriction, yung restriction? Yung mga ways na mga bawal. Kasi pag restriction of polynomial Japet, ang bawal lang po sa restriction of polynomial is yung mga negative na exponent, yung denominator na makikita sa variable, bawal yan. At lalo na yung mga square root, cube root, fourth root, and anything, yung one of the n root, bawal na po yun. Pero na lang pag may negative, na leading coefficient, pasok siya, hindi siya bawal. Ang bawal lang po talaga, may mga negative na exponent, bawal na rin po yun. Okay? Ganun lang. Kailangan yung rational algebraic expression. Kailangan balikan mo yung Japet, yung mga factoring. Meron na po ako sa YouTube channel ko yung rational algebraic expression. So, nandiscuss ko na po yun dati sa YouTube channel ko. Ang pangalan ng YouTube channel ko, Japet, is yung Ay Matuto. Hello po. Balikan na naman. So, like about sa YouTube channel ko, Japet is Mary Ann Flores. Yung background ng profile ko is kulay green na pampatulog. Yung mga parang naka-night outfit pa ako nun. So, nandun na po yung video doon sa algebraic expression. Na-discuss ko na po yan. Nandun na po yung discussion sa TikTok live studio. Yung rational algebraic expression, nandun na po yan. Pero marami pagdadaanan sa algebraic expression po yan. Kailangan marunong ka sa factoring. Ano ba yung mga factoring? Difference of two squares, sum and difference of two cubes, greatest monomial factor, greatest common factor, at least common multiple. Importante po yan. At yung mga, huwag niyo kakalimutan yung factoring trinomials where a is equal to 1 at where is greater than to 1. Yun ang pinaka-challenging yung where a is greater than to 1 eh. Kasi, mabusisi yun. Ay, lalo na kapag malaking number.
Hindi mo agad na masasagot agad-agad kasi nauubos na ng oras. Kaya aral lang mabuti, Japet, kaya mo yan. Andun kasi yung mga points yung kailangan natin sagutan to. So, for example, Japet, rational algebraic expression po tayo. Ang hirap kasi pag-discuss. Okay, what if kapag ganito, Japet? Recall ko to tayo, Japet, pag maalala mo. So, let's say, mag-isip ako. Let's say, 4x minus 2 over x minus 1. I'm sorry. Okay, ito pa example ng rational algebraic expression. Japet, makinig ka. Ayan, hindi kita. So, 4x minus 2 over x minus 1, x plus 1. So, eto, babalikan mo yung greatest monomial factors. Kung hindi nyo kasi alam, aralin mabuti yung greatest monomial factors. Kasi kung in the future, magagamit nyo in rational algebraic expression. So, factor out ng 4x minus 2. Babalikan mo to. Ito, huwag nyo papakalama kasi nakasimplify na yan. Japet. Gets? So, ang gagawin lang dyan, factor out ng 4x minus 2. Pag hindi nyo kasi alam ng greatest monomial factor, balikan nyo. Meron na po akong video dyan sa YouTube. So, yung, natin, GCF ng 4 and 2 is 2 talaga. Bakit? Kasi, ang GCF of 4 and 2, sige. Leasing method kasi mababa naman yung given. Kasi pag malaki, hindi mo siya magamitin mga leasing method kasi mahaba yun. Pwede sanang 1, pwede 2. 1 and 2. So, 2 po talaga ang magiging greatest monomial factor. So, ang mababang exponent is wala. So, isipin niyo naman is x raised to power of 0. Kasi medyo mahirap pag-slow ka. Okay, babalikan natin yung 4x natin. 4x minus 2, greatest monomial factor is GMF or greatest monomial factor. So, ang factor ng 4x minus 2, greatest common factor ng 4 and 2 is 2 talaga. Tapos yung, isipin nyo, susulatin, itatago natin sa pangalang x raised to power of 0 para makita lang naman, para sa mga slow lang naman. Alam ko naman yung kapag yung x raised to power of 0 is automatic 1 talaga. Pero gusto ko lang makita kung mapapatunayan natin kung ano ba talaga ang pinakamababang exponent, siya po yung maglalabas. Naiintindihan. Okay, sulatan natin yung x raised to power of 0 natin. Maglalagay ako ng square symbol. Bakit? Kasi parang nila makita niya. Gets? Alam ko naman wala naman sa given ng x raised to power of 0. Ang priority kasi sa greatest monomial factor, kapag pinakamababa exponent, yan yung kukunin natin. Ang pinakamababa exponent natin, let's say 1. Ito yung 1, di ba? Hindi natin yan nakikita. Ang exponent natin is 1 and 0. Ano makikita? Di 0. Automatic talaga pag x raised to power of 0 is automatic 1 po talaga. Ang lalabas lang po to. Pero pag slow ka, lalabas natin x raised to power of 0. Yan. Ito na po yun. Nilabas ko na, di ba? Pero pag sinimplify mo, 2 talaga yan. Kasi alam natin ang x raised to power of 0 is automatic is 1 talaga siya. 1 talaga. Gets? Gano'n lang. Okay, automatic 2 talaga. So, yan. 2 talaga magiging natin, yung greatest monomial factor natin. Pero hindi pa tapos. Ang given kasi is 4x minus 2. 4x minus 2 talaga yan. Huwag nakakalimutin yung x raised to. Kasi ang priority, kukunin natin yung pinakamabang exponent. Okay. Okay, di-divide mo to. So, mauna ang 4x. 4x divided by 2 is 2x. Negative 2 divided by 2, 1 po. So, negative 1. Kita? Okay, distribute natin. So, 2 times 2, 4. Tapos x. O, diba? Tumama. 2 times negative 1, 2 times negative 1 is negative 2. So, unless, ito yung magiging common factor natin. Ito yung factor out natin. So, ito na yun. Babalikan natin dito. So, factor out ng 4x minus 2 is 2 times 2x minus 1. Okay? Kita?
Hinantok kasi ako eh. Yan, yun ang National Geographic Expression. Etong nasa baba na to, hindi na to kaya i-factor kasi sagad na to eh. Wala na eh. Huwag mo na pilitin ang gusto natin. Para kayo, de charis. Para kayo sa ex nyo. Pag pipilitin makikipagbaling kayo pero ayaw kayo, edi ayaw. Ganun na rin to sa ganito kasi wala na tayo pagbabalikan eh. Hindi na kaya to kasi nakasimplify na, di ba? Hala, wala na. Nga. So, ano na to? Wala na tayo magagawa. So, simplify na to. Wala tayong pagkakansilan eh. Ganito. Yun lang. Pag tamad ka talaga, pwede sana ganito eh. Sabi ng teacher niya, pag tinamad ka talaga, nag-detepends ka na sa teacher mo, nakasimplify na to. Gets? Ganun na. Sige, picturean niya. Gusto niya. Maawa naman po kayo sa akin. Gusto ko na matulog. Ano lang, wala. Wala na po ako maisip na given. Kailangan magaling ka mag-cancel out, magaling ka mag-popper. Hypolausi. Ano po yan? National Geographic Express. Sige, mag-isip pa tayo. Babuhin na lang natin to. What if kapag, ulitin natin, 4x minus 2. What if kapag yung, nag-iisip ako eh, x minus 1, saka, yan, ito na. Ito po yung given. Ay, thank you po sa pag-send ng batch kay software engineer. Hi, software engineer. Hello po, sir. Ito naman pinago ko lang given kasi magkaiba po tayo. So, 4x minus 2 over x minus 1 and 2x minus 1. So, ito, parang kanina to, di ba? Yan. Factor out ng 4x minus 2, automatic. Ito na po yun. So, yung kanina, 2 times 2x minus 1 all over x minus 1. 1 times 1 dito, 2x minus 1. So, eto na nga. Hindi na tayo papapahirapan. Cancel out ni 2x minus 1 at pati na rin sa baba kasi design lang po siya. Cancel out. Matitira 2 over x minus 1. O, ganun lang pag-aaral ng rational algebraic expression. Ang pangalan nito ay may nag-comment kanina. Si Japet. Kung sana may natutunan. Lang. Ay, may tumawag. Sino ba to? Jarwan, bakit ba? Natawag ka sa akin? Yan lang. Sige, copy niya. Ako pa yung matutulog na. Sige, screenshot niya. Ito pinagkaiba. 2 over x minus 1. Ito yung unang question na nalito ako. Wala po siyang simplify. Pwede naman factor out yung first, pero depende po sa teacher. Kung tamad lang po kayo mag-factor out. Yung question na is naka-simplify na po yan. Hindi na po kayo simplify ulit. Kasi wala nga magagalit yung alternation method, di ba? Ganun lang yun. Sige, screenshot yung gusto niya. Sige, ako kayo matutulog na. Pasensya na kayo ha, pampakantok lang naman. Lausi, thank you po sa pag-send ng badge po. Thank you. Salamat. Yeah. Yan lang. Papost ko na po yung sa YouTube ha. Yan lang. Sige, ako pinakantok na. Ay, thank you sa pag-send ng badge po kay Lausi. Salamat. Pinantok ako. Batrip kasi ako kanina. Lumawag yung kapatid. Sige, sa susunod na yung mga random na sample lang yung mga math ASMR natin. Sige, natutulog na ako. So, good night po. Aral na mabuti lang. Next time na lang. Bye-bye. Good night, everybody. Sweet dreams po. Ano ba tanong mo, Charwan? Bye po, software engineer. Ingat po kayo, sir, sa trabaho. Ano ba tanong mo, Charwan? Ano to, inahantok na. Natutunaw yung kapag kain ko. Huwag intergal kasi pag intergal, punta kayo kay Calculus B. Or kaya kay, kay Matuto. Ano ba tanong mo, Charwan? Sige, PM mo na lang po ako sa message mo naman ako sa account ko. Okay, naantok na. Oo nga,
9:34 na, no? Wala na ba? O, Chairan, kung nanonood ka, ma'am, PM mo na lang po ako sa messenger sa sa account ko. I-message mo na lang ako kay ko pa inatok na. Sige, pasensya na ha. Walang ko na matulog kasi dahil yung nanay ko. Ingat, yun lang po, bye-bye. Salamat, PM na lang po ako doon sa message ng TikTok ha. Sa account ko. Doon ka na lang magtanong. Salamat po. Salamat sa concern. Bye-bye. Good night. Tulog na kayo maaga. Huwag wala pasok. Kapag nag-review, huwag niyo kakalimutan magpahinga at mag-aral mabuti ilan. Bye-bye sa inyo.